Kumusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Nagsama-sama po ang iba't ibang Filipino-Canadian groups para makiisa sa mga panawagan sa ating bansa doon po sa Pilipinas na labanan ang korupsyon. Narito po ang report ni Cecil Docto. Ikolong! Ikolong! Kurap na kongresista! Ikolong! Ikolong! Ikulong na yan! Mga kurakot! Ikulong na yan! Mga kurakot! Ito ang sigaw ng mga Filipino-Canadians laban sa anilay walang humpay na korupsyon matapos mabulgar ang mga katiwalian sa mga flood control projects sa Pilipinas. Sumama sila sa rally na isinagawa ng Migrante BC, Anak Bayan BC at iba pang mga activist groups sa Vancouver bilang pakikiisa sa trillion peso march sa Pilipinas. We want to express yung ating hinanakit at galit dun sa corruption na nangyayari sa Pilipinas. Sinabi ni Zapata at Amado Mercado, founding president ng Filipino-Canadian Construction Society of BC, na panahon na para managot ang mga sangkot sa mga nasabing anomalya. Kasi meron ng umamin. Dapat mapakita nitong ICI na may makukulong na. Kasi inamin na may ghost project. So tumanggap na sila ng pera. Doon, sa tingin ko, doon na mag-i-start. And then addition na lang yung iba pang nilang kasalanan. Di ba? Habang tuloy-tuloy yung hearing. Dapat may managot, may makulong. Imposible po sa bilyon-bilyong piso na ninakaw ay walang makulong. Dapat po maikulong at maibalik yung pera ng taong bayan para mapakinabangan for social services. Anila, bagamat nasa Canada sila, karapatan nilang magreklamo dahil Filipino citizens sila. I hold a Philippine passport. I still pay my taxes in the Philippines. So may pamilya pa rin po naman kami sa Pilipinas. And obviously, so we're taxpayers. That marapat, gigil na gigil po talaga kami dun sa pangungurakot lang ng gobyerno natin sa taxes na binabayaran natin. Dual ako. Canadian citizen ako. Oo, kasi ako, maski na Canadian citizen ako, pag may dapat ipaglaban sa Pilipinas, nakikisali ako. Dito sa Canada, ganun din. Good governance. Kasi hindi pwede yung nandiyan ka lang sa sideline. Kasi kung nanonood ka lang, you are part of the crime also. I was born in the Philippines. I'm a dual citizen. I believe I have a right to voice my opinions about what's happening in the country that I was born in, the country where my family is in. And I want them to be safe. I want them to live a prosperous life. Kinuwento ni Zapata ang hirap at lungkot na dinaranas ng mga OFW para lamang makapagpadala ng pera sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Kaya di niya matanggap na napupunta sa bulsa ng mga kurakot ang kanyang buwis. Sa ating mga corrupt politicians, mga walang iya kayo, ibalik niyo yung mga pera ng ating Pilipino para paunlarin yung bansa natin. Para hindi na kami kailangan lumabas pa ng bansa para kumita ng pera at buhayin ng mga pamilya. Gusto naming umuwi, pero sana naman yung aabutan namin Pilipinas, ayun talaga magiging panatag kami at na mamuhay noon sa aming komunidad. Martial law! Martial law! Never again! Never again! Maliban sa anomalya sa flood control projects, ginunita rin ng mga protester ang mga biktima ng Rehimeng Marcos sa anibersaryo ng martial law sa Pilipinas. Mula sa Vancouver, ako si Cecil Docto, ang inyong Patrol Abroad. Yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Umaga Diaz. Hanggang sa muli.